Dakila't mapagpala po naming Ama sa langit, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon o Diyos, kapuri-puri ang iyong kadakilaan sa aming mga buhay. Minsan pa o Diyos, hallelujah, sa aming malayang pagsagawa ng aming programang ito, mahal na Panginoon, aming pinasalamatan, dakilang Diyos. Amang banal, sa paunat panalangin ng beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda, dakilang Diyos, minsan pa ako po humihiling, mahal na Panginoon, ng iyong patnubay. Sa ganang akin, wala akong magagawa, mahal na Panginoon, gamitin mo lamang kong instrumento o Diyos para sa iyong kaluwalhatian naman banal, Lord God. Abutin mo ang aming mga kababayan ng iyong mga salita, ng iyong pag-ibig at presensya, mahal na Panginoon, Lord God. Linisin mo ang aming mga puso, O Diyos. Marapatin mo ang banal na kami po'y maging kalugod-lugod sa iyo sa gabing ito, Lord God. In the name of Jesus, Father, we pray. We bind the power of darkness right now, unbelief and doubt. Cast out in the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Ang pinakamataas pong papuri, luwalhati, pagdakil at pagsamba, inatatangi po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa gabing ito. Mga minamahal, at ako po ay nagbibigay ng double honor, respect po sa ating beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda. Ganon din po kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po namin inaalaala, hindi namin malilimutan ating beloved Honorable Stan Pastor Lina C. Almeda. Amen. Hallelujah. At sa lahat ng aking mga kamanggagawa at mga mangangaral ng ating pong banal na gawain, Jesus Miracle Crusade, mga minamahal ko, magandang gabi sa lahat. At mga minamahal, alam po namin na nagkakaisa po, mga minamahal, sa pananalangin, ang lahat po ng mga anak ng Diyos, mga minamahal, sa ikatatagumpay ng ating mga gawain, mga kapatid. Praise God. Mga minamahal, magbukas tayo ng ating mga Biblia. Makipagbukas po kayo sa amin sa ating mga Biblia. Dito po sa aklat ng Mark, chapter 4. Simulan po natin sa 35 hanggang 41, mga kapatid ko. Ang sabi po ng talatang ito, "And the same day, when the even was come, he said unto them, Let us pass over unto the other side. And when they had they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little ships." 37, "And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him, and said unto him, Master, care thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are ye so fearful? How is it that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him?" Amen. Hallelujah. Tagalog po, may mahal. Dito po, Ebanghelyo ni San Marcos, Kapitulo 4, magmula sa versikulo 35 hanggang 41. "At ng araw ding yaon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, Tumawid tayo sa kabilang ibayo. At pagkaiwan sa karamihan, ay kanilang dinala siya sa daong, ayon sa kanyang kalagayan, at mayroong isang kasamang ibang mga daong. At nagbangon ang isang malakas na bagyo, at sinalpukan ang daong ng mga alon, at anupat, ang daong ay halos natitigib. At siya ay natutulog sa ulihan sa ibabaw ng kutson, at siya ay ginising nila at sinabi sa kanya, Guro, wala bagang anuman sa iyo na pahamak tayo? At gumising siya at sinaway ang hangin at sinabi sa dagat, Pumayapa, tumahimik ka. Amen. At humimpil ang hangin at humusay na totoo ang panahon. At sinabi niya sa kanila, Bakit kayo natakot? Wala baga kayong pananampalataya? Right, amen. 41 po. At siya at sila'y natakot na lubha, at sila'y nagsasabihan, Sino nga ito na pati ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya? Amen. Dakilang Diyos ang magpala ng kanyang mga salita, mga minamahal, sa gabing ito. Timpong talakayin, mga kapatid ko, ang isang napakahalagang paksa, mga kapatid, sa gabing ito. At ito po ipamagatan po natin, the trials of life, mga kapatid. The trials of life, mga pagsubok sa buhay. Mga minamahal, dito sa mundo, mga kapatid ko, sadyang tayo po'y nakakaranas ng pagsubok sa ating buhay. Kahit sinong tao, nilalang, maging mahal dito sa mundo,
ay hindi po ipinangako ng dakilang Diyos, mga kapatid, na tayo po ay exempted o inmahan sa mga trials, mga pagsubok, kahirapan sa buhay. Ang tanging pinangako ng dakilang Diyos, mga minamahal sa atin, ay kung ikaw po ay naglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay, hindi kanya iiwanan sa gitna ng bagyo ng pagsubok. Amen. Mga minamahal, ang tanong po ng marami, mga kapatid, ay bakit nangyayari sa buhay natin ang mga trials? Lahat po ng tao, wala pong exempted. Bakit pinahintulot ng dakilang Diyos sa mga trials sa buhay, mga minamahal? Yan ang pangalawang tanong. At pangatlong tanong, mga kapatid ko, anong dapat kong gawin sa panahon po na ako'y nasa pagsubok sa buhay? Alam nyo, kapag may pinagdadaanan tayong trahedya, pagsubok sa buhay, mga minamahal ko, bagyo ng kahirapan, karamdaman, problema, maaaring isipin po natin, talaga bang mabuti ang Diyos? Talaga bang mabait ang mahal na Panginoon at ang Diyos ay pag-ibig? Mga minamahal, yan kaagad ang pumapasok sa isip natin. Bakit pinahintulot ng dakilang Diyos na ako ay dumanas ng ganitong kahirapan, ng ganitong mga problema? Alam niyo, tinuturo po sa atin ng Bible, ng salita ng dakilang Diyos, na anuman po ang mangyari sa atin, mabuti pa rin ang Diyos. Anuman po ang mangyari sa atin, mga mahal, patuloy po ang Diyos ay mabuti at mabait, Amen. mga kapatid. Amen. Ho? Nabasa po natin yung mga apostol na kasama nila ang ating pinakamamalapan ng Jesus. Inabot sila ng bagyo sa gitna ng dagat. Mga minamahal, dito po mga kapatid ko, makikita natin, takot na takot ang mga apostol. Nung sila po'y naka-encounter, mga minamahal ko, ng dilubyo sa dagat. At yung kanilang barko, mga kapatid, sa Tagalog ay daong, o mahal, bangka. Pero sa English po, sa King James Version ay ship. Ibig sabihin, barko yan. Mga kapatid ko, hindi bangka yan. Mga mahal, ang kanilang barko ay natitigib na po ng tubig at sila po ay malulubog na. Mga minamahal, nahintakutan po sila, natakot po sila. Sabi po ng Bible, mga kapatid ko, sa verse 41, sila'y nangatakot na lubha at sila'y nangagsasabihan, mga minamahal, na gisingin nila ang ating mahal na Panginoon. Sapagat ang dakilang Diyos ng panahon na yon ay natutulog, mga minamahal ko. Siya po ay, mga minamahal, sa gitna ng bagyo, mga kapatid ko, ay tulog ang ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, takot na takot ang mga apostol sa gitna po ng bagyong yon. Pero hindi po nila alam, mga minamahal ko, sa kanilang pagtawid, sa kanila pong paglalakbay, mga minamahal, nasa gitna na sila ng karagatan, mga minamahal ko, sila po'y tumatawid sa bagyo, mga minamahal, hindi po sila nag-iisa. At hindi po yun, mga minamahal ko, kalooban nila. Bakit? Sapagkat sinabi ng 35, Mark chapter 4, verse 35, tingnan natin. Dito po, Marcos 4, versikulo 35. At ng araw ding yaon, ng gabi na, ay sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Tingnan nyo. Sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa mga apostol, ay gabi na, sabi niya, tumawid tayo sa kabilang ibayo. Ibig sabihin, dakilang Diyos ang nag-utos sa kanila ron. Ang dakilang Diyos ang nagdala sa kanila sa gitna ng bagyo, mga kapatid ko. At mga minamahalang kagandahan po rito, mga kapatid, ay kasama nila ang ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Hindi sila iniwanan. Amen. Kaya kapag ginagawa mo ang kalooban ng dakilang Diyos, minamahal, wala kang dapat katakutan mga kapatid. Kapag nandun ka sa gitna, maging mahal ng kalooban ng Diyos, ng mahal ng Panginoon. Nandun kasama mo ang dakilang Diyos. Ano man ang pagdaanan mo sa buhay, maging mahal, hindi ka pababayaan ng ating dakilang Diyos sa gitna po ng mga problema sa buhay, mga kapatid. Ang bagyo po, mga minamahal ko, na ating nabasa ngayon, ay tinulad po ng dakilang Diyos yan sa mga trials natin mga pagsubok natin sa buhay. So, ang tanong, bakit pinahintulot ng dakilang Diyos na dumating sa atin yung trials sa ating mga buhay? Mga minamahal ko. Alam natin kapag dumarating po yung mga disaster, yung mga literal na bagyo, mga minamahal ko, ang ating pong nasa isip kaagad, act of God. Act of God. Siguro kaya natin sinasabing bawat natural disaster sa buhay natin, sa panahon po natin, dumarating sa ating bansa, mga mahal, ay act of God. Dahil ito po'y ginawa ng dakilang Diyos sa unang panahon Yung panahon po ni Noah, mga minamahal,
ginunaw ng dakilang Diyos ang buong mundo sa pamamagitan ng baha, mga kapatid. Yung destruction, mga minamahal ko, doon sa Sodoma at Gomorrah. Binigay din ng mahal na Panginoon yung kapahamakan, mga minamahal, sa Sodoma at Gomorrah, mga kapatid. Ganon din po sa ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos ngayon. Kapag may dumarating pong disaster sa ating buhay, alam natin, ito po'y pinahintulot ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Kapag alam mo, mga minamahal, ito'y pinahintulot ng dakilang Diyos, mga kapatid, abay panghawakan po natin ang pangako ng mahal na Panginoon. Amen. Sabi ng dakilang Diyos, I will never leave you nor forsake you. Amen. I am with you always, mga mahal, hanggang doon sa dulo, hanggang doon sa ang mundo'y mundo, mga kapatid ko. Ngayon, mga minamahal ang tanong, bakit nga ba pinahintulot? Bakit pinahintulot ng dakilang Diyos na mayroon tayong trials ngayon, may mga pagsubok tayo? Una, tandaan po natin ito. Pinapatunayan lang po ng dakilang Diyos natin na habang nandito po tayo sa mundo, kahit ayaw mong mangyari, mga minamahal, dadaanan natin yung iba't ibang pagsubok. Iba't ibang problema sa buhay. Yung iba nga bumibigay. Yung iba nga, mga minamahal ko, nababaliw pa eh. Pero mga kapatid ko, hindi yun, mga minamahal, ang solusyon eh. Ang solusyon po ay lumapit tayo sa dakilang Diyos eh. Amen. Mga minamahal ko. Patunay na may mas magandang patutunguhan tayo kaysa sa mundo, mga kapatid. Kaya dito sa mundo ay napakaraming mga kahirapan, mga problema, mga minamahal, kabalisahan sa buhay. Ibig sabihin, mga kapatid, wala dito yung totoong ligaya ng buhay eh. Amen. Mga mahal, gusto lang patunayan ng mahal na Panginoon, kaya binibigay niya yung mga problema sa mundo, mga minamahal, dahil hindi itong maganda eh, hindi itong maganda. Ang mas maganda, mga minamahal ko, ay yung heaven. Amen. Praise Yung langit, yung pangako ng mahal na Panginoon. Tingnan niyo, mga mahal, sa John chapter 14, verse 1 to 3. Let not your heart be troubled, sabi rito. Let not your heart be troubled. Kinakausap tayo ng dakilang Diyos dito, tinutukoy niya, mga mahal, tayo na mga nasa mundo ngayon. Let not your heart be troubled. Huwag kayong magulumihanan. Huwag matakot. Huwag mangamba. Huwag panghinaan ng puso. Mga mahal. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. Sabi niya rito. Imagine, mansion. If it were not so, sabi rito, I would have told you, I go to prepare a place for you. Napakabait ng dakilang Diyos. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you into myself, that where I am, there ye may be also. Praise the Lord. Amen. Glory to God, mga mahal. Yan ang nakapagpapatibay po sa amin, mga mahal, sa paglilingkod. Yung mga pangako ng dakilang Diyos na ito, mga mahal, tingnan natin sa Tagalog. Dito po, Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulo 14, versikulo 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ang inyong puso, magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo sa dakong kalalagyan. 3 po, at kung ako'y pumaroon at kayo'y ipaghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Praise God, mga minamahal. Bakit pinahintulot ng dakilang Diyos ang mga problema, mga trial sa buhay, mga minamahal? Bakit, mga kapatid ko? Ito po ay paglilinis ng dakilang Diyos. Ito po ay mga minamahal, wake-up call naman sa mga taong hindi pa nakakilala sa ating mahal na Panginoon. Gusto ng dakilang Diyos, mga kapatid ko, i-discourage ka niya sa mundo eh. I-discourage ka niya sa mundo, mga minamahal ko. At i-focus natin yung isip natin, yung puso natin, doon po sa mansion natin sa langit. Mga mahal, yun ang kanyang pangako sa atin, mga kapatid ko. Yung trials po, yes, paglilinis po ng dakilang Diyos yan. Mga mahal, paano natin mapatunayan? Sa 1 Peter po, chapter 1, verse 7, mga kapatid ko. Tingnan natin sa Tagalog na lamang. Dito po, aklat ni San Pedro, unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 7. Upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay lalong malaga kaysa ginto na nisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy, ay masusumpungan sa ikakapuri, sa ikalwalhati, at sa ikakarangal sa pagpahayag ni Jesucristo. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal ko. Tayo po'y tinulad, mga minamahal, sa ginto mga kapatid. Sinusubok tayo, dinadaan tayo sa apoy, sabi rito, para lalong kuminang, mga minamahal, yung pagkaginto natin, mga kapatid ko. Para sa ganon,
Mga mahal, kung masumpungan tayong genuine, mga kapatid, tunay, totoo, masumpungan tayo sa ikapupuri, sa ikaluluwalhati, at sa ikararangal, at ng ating pinakamamahal Panso Kristo, mga mahal. At kaya pinintulot ng dakilang Diyos ang mga problema, pagsubok. Alam niyo mga kapatid, para mapilitan kang lumapit sa paanan ng mahal na Panginoon. Amen. Mga mahal, yung wala ka ng makapitan, yung wala ka ng matakbuhan, kahit yung doktor mo, mga minamahal, wala na pong magawa sa iyong sakit, sa iyong problema, mga mahal, sa iyong kahirapan na yan, sa iyong sakit karamdaman, mga kapatid ko. Kahit may taning ka na, mga mahal, sa iyong buhay, mga kapatid, kapag lumapit ka sa mahal na Panginoon, mga mahal, napakalaki ng pag-asa mo, Amen. mga kapatid Praise ko. the Lord. Thank you, Lord. Sa Jesus Miracle Crusade po, mga kapatid, lahat, mga mahal na mga karamdaman dito, mga problema nilutas. Yes, Mga mahal, amen. mga karamdaman pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya gabi-gabi meron tayong mga patotoo, mga minamahal eh. Nagpapahayag po ng kabutihan ng mahal na Panginoon, mga mahal sa kanilang mga buhay. Purihin ang mahal na Panginoon. Kaya isang layunin, mga mahal, dalawa, mga kapatid ko, ang naisip ko rito, mga minamahal. Kaya tayo may problema, meron tayong mga kahirapan, mga trial sa buhay. Unang-una, para mapilitan tayong lumapit sa Diyos. Kasi ang tao po, kapag walang problema, mga minamahal ko, nagmamataas yan eh. Mga kapatid. Kapag walang problema, mga minamahal, malayo tayo sa mahal na Panginoon. Kasi ang sarap ng mundo eh. Mga minamahal ko. Lalo pag maganda ang trabaho mo, maganda ang takbo ng negosyo mo, mga minamahal ko. Tayo po ay kasalukuyan, mga minamahal ko, talagang nagsusunog ng kilay sa pag-aaral, mga kapatid. Pero mga minamahal, ang dakilang Diyos po ay nagbibigay talaga ng mga problema para po, mga minamahal, yung puso mo ay hindi maibuhos lahat sa mundo eh, mga kapatid ko. Gusto niyang sabihin sa atin, mga kapatid, na hindi itong tahanan natin. Hindi ito maging mahal ng talagang buhay natin. Ang tao po'y mamamatay. Mga minamahal, it is appointed unto man once to die. And after this, the judgment, sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid ko. Ang ating pong mga minamahal ko, ang nais ng mahal na Panginoon sa atin, ay yung paghahandaan natin, may mahal, yung langit eh. Amen. Yung buhay na walang hanggan sa piling ng dakilang Diyos, mga minamahal. Kaya para makilala mo ang dakilang Diyos, mga kapatid, na sa Kanya po ang lahat ng bagay, mga minamahal ko, siyang may kontrol nito, mga kapatid. Kaya mga minamahal, binigyan Kanya ng pagsubok, problema, para ipakilala sa iyo ng dakilang Diyos. Pag lumapit ka sa Kanya, mga minamahal, napakadali niyang lutasin ang problema mo. Mga kapatid, napakadali lang yan, mga minamahal. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng Hebreo chapter 13 verse 14, For here have we no continuing city, but we seek one to come. May mahal. Heaven po ito eh. Amen. Hebreo chapter 11 verse 10, For he looked for a city which hath foundation, whose builder and maker is God. Amen. Mga kapatid. Grabe, mga minamahal. Itong ating inaasam-asam eh. Basahin natin, beloved. Hebreo 13 verse 14 at Hebreo 11 verse 10. Dito po, Aklat ni Hebreo, Kapitulo 13, 14, sapagkat dito'y wala tayong bayan na namamalagi, ngunit hinahanap natin ang bayan na darating. Dito po, Kapitulo 11, versikulo 10. Sapagkat inaasahan niya ang bayang may mga kinasasaligan na ang nagtayo at gumawa ay ang Diyos. Amen. Yun ang ating inaasam-asam, mga minamahal. Praise the Lord. Amen. Ang nagtayo ng city na yon, mga kapatid, hindi po ordinaryong architect, Amen. hindi ordinaryong engineer, mga minamahal. Ang builder, mga minamahal, sabi rito, ang dakilang Diyos mismo. Amen. Glory to God. Inihanda niya, mga kapatid ko, ang ating tirahan. Kaya kapag kasama mo ang mahal na Panginoon, sa gitna po ng bagyo, na you are in the will of God, mga minamahal ko, wala kang dapat katakutan. Sabi sa isang pangako ng mahal na Panginoon, Isaiah chapter 41 verse 10, Fear thou not, for I am with thee. Amen. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, I will help thee, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Purihin ang mahal na Panginoon. Tingnan natin sa Tagalog, beloved. Dito po, Aklat ni Isias, Kapitulo 41, versikulo 10. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo, tutulungan ka, oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Amen. Purihin ang dakilang Diyos, mga mahal. Hahawakan tayo ng ating mahal na Panginoon mga kapatid. Panginoon mahal, meron akong lilinawin. Patungkol po ito sa mga trials, mga pagsubok, ano po. May dalawang klaseng kahirapan po kasi. Una, kung naghihirap ka ngayon, mga minamahal, dahil sa matapat mong paglilingkod sa ating dakilang Diyos na buhay,
paglilinis yan ng mahal na Panginoon. Blessing yan, mga kapatid. Blessing yan. Pinadadaan ka ng dakilang Diyos sa trials bago ka pagpalain. Pangalawang mga minamahal, kung naghihirap ka ngayon at marami kang sakit ngayon, mga minamahal, at hindi ka naglilingkod sa ating dakilang Diyos ngayon, nandun ka sa paggawa ng kasalanan, mga kapatid. Ang kahirapan mong dinaranas ngayon, mga minamahal ko, pinagdadaanan mo ngayon, bunga yan ng kasalanan. Mga minamahal. Hindi po pagsubok yan. Bunga po yan ng kasalanan, mga kapatid. Kaya kapag hindi mo naintindihan yung pinagdadaanan mo sa buhay ngayon, hindi mo maalalang lumapit sa dakilang Diyos eh. Ayun, mahal. Kapag hindi mo alam ang ibig sabihin yan, bakit may sakit ka, bakit may karamdaman, may problema ka, mga minamahal ko, pag hindi mo naintindihan yan, mga kapatid ko, wala sa mind mo yung lalapit sa Diyos eh. Babaliwalain mo ang dakilang Diyos sa isip mo, mga minamahal ko. At sasabihin mo na lang, ito talaga ang buhay ko. Sinilang talaga akong mahirap, mamamatay akong mahirap. Mamamatay akong naghihirap. Mga minamahal. Hindi po eh. Hindi po totoo yan, mga kapatid ko. Ang kalagayan natin ngayon, mga kapatid, kung yan ay bunga ng kasalanan, isang bagay na panawagan ng dakilang Diyos, mga mahal, yung kahirapan mo, para makilala mo siya, para lalapit ka sa kanya, mga mahal. At isang kabiguan naman, mga kapatid, sa buhay, yung isilang kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Isang kabiguan, mga mahal, yung isinilang kang dukha, hikaho sa buhay, mga mahal, mamamatay kang naghihirap sa buhay. Hindi yan ang plano ng Diyos sa'yo. Hindi yan ang plano ng mahal na Panginoon sa ating lahat. Kung bakit isinilang ka rito sa mundo, mga minamahal, para pagpalain ka eh. Amen. Para pagpalain ka. Sa 3 John chapter 1 verse 2, sabi ng Bible, Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Amen. Gusto ng dakilang Diyos pagpalain kanya sa material, financial, physical, at higit sa spiritual na bagay, mga kapatid. Purihin ang ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kumpleto kung magpala ang mahal na Panginoon sa banal na gawain ito. Kaya lahat tayo dito sa mundo, may mahal, nagbabata tayo ng problema, ng bagyo, ng pagsubok, kahirapan, karamdaman, ano pa man, mga mahal, ang ating tinatagla ngayon, mga kapatid ko. Maging mga followers na ng ating mahal na Panginoon ngayon, maging mga unbelievers, lahat po'y dumadaan sa disaster ng buhay. Pero mas maigi, mga minamahal, yung dumaan ka sa disaster ng buhay na kasama mo ang Diyos eh. Kasama mo ang mahal na Panginoon. Kaysa naghihirap ka sa buhay at taglay mo yung mga iba't ibang sakit na hindi mo pinaglilingkuran ng dakilang Diyos. Mga minamahal, inihintay mo po, mga kapatid, kamatayan lang eh. Pero kapag ka nakilala mo ang mahal na Panginoon, kapag naglilingkod ka sa dakilang Diyos, may trials ka mang pagdadaanan, may mga pagsubok ka mang pagdadaanan, mga minamahal ko, yan eh, come and go lang. Oh, come and go lang yan sa buhay mo, mga kapatid. Paglilinis lang yan eh, para lalo kang maging banal, maging kaaya-aya, mga mahal, instrument, vessel ang to honor para sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya lahat ay dadaan talaga sa trial kahit napakainit mo pang sa mahal na Panginoon. Kahit napakainit mo pang naglilingkod sa mahal na Panginoon, dadaan pa rin tayo sa mga trials sa buhay. Wala pong exempted, mga minamahal ko. Kaya uulitin ko po bago po tayo magtatapos, mga minamahal, pinahintulot ng dakilang Diyos ang disaster sa buhay para manumbalik sa Diyos yung mga makasalanan, para lumapit at mas lalong mapalapit sa dakilang Diyos yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya, at sa mga hindi naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, before it's too late, mga kapatid, bago mawala yung buhay natin sa mundo, mga mahal, gusto ng dakilang Diyos, malasap mo yung ginhawa sa buhay. Malasap mo yung kagandahan, mga minamahal, ng naglilingkod sa mahal na Panginoon. Tingnan yung siyang pangako ng dakilang Diyos, mga kapatid. Acts chapter 3, verse 19, mga mahal. Repent ye therefore, and be converted, sabi rito, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Amen. Tingnan yun. Dito po, Aklat ng Gawa, Kapitulo 3, versikulo 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang maapawi inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon ay magsidating ang panahon ng kaginawahan mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Yan. May mahal, pangako ng dakilang Diyos yan, mga kapatid ko. At para sa lahat ng mga mananampalataya, may mahal, patuloy tayo sa ating paglilingkod. Mga kapatid, magpatuloy tayo. Huwag nawa yan ang magiging dahilan para manghina po tayo, may mahal, sa ating paglilingkod.
Sapagkat nangako ang dakilang Diyos sa Romans 8:18 sa bibig ni Pablo. Mga mahal, Romans 8:18 sabi niya dito, mga mahal, for I consider that our present suffering cannot even be compared, sabi dito, to the glory that will be revealed Amen. to us. Praise the Lord. Thank you, Lord. Yung mga sufferings dito, yung mga kahirapan sa mundo, mga mahal, sa buhay, hindi po pwedeng itumbas Hindi pwedeng, mga minamahal ko, ipantay, mga kapatid. Doon po sa kaluwalhati ang ating pong patutunguhan Amen. Yung ating pong gantimpala, mga mahal, sa dakilang Diyos natin. So mga kapatid, isang magandang awitin ang ating iaalay, mga mahal, sa gabing ito, at ito po ay Fear Not My Child. Praise God. In myself I failed the Lord, then was afraid to try once more. That fire in my soul had fled. That's when Jesus came and said, My spirit gives the strength you need to raise you up into succeed. I pour vision in the night. To you I'll give these words of life. Fear not, my child. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Napakagandang awitin, Fear Not, My Child. Huwag kayong matakot, mga anak, sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaganda, minamahal. Hallelujah. Nagbibigay lakas, mga minamahal, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Yung mga pangako ng dakilang Diyos na ito, minamahal. Imagine, kausapin ka ng mahal na Panginoon, Fear not, my child. Huwag kang matakot. Kasama mo ako. Kasama mo ako. Hallelujah. Purihin ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Mga apostol, mga kapatid ko, hindi sila pinabayaan ng dakilang Diyos. Mga minamahal. Malulubog ang barko nila. Pero nung magising ang mahal na Panginoon, mga minamahal, isang kumpas lang ng dakilang Diyos. Isang utos lang niya, mga kapatid ko, sa mga disaster niya. Mga kapatid, split seconds, mga minamahal. Pawi lahat ng bagyo. Napakadaling hawiin ng dakilang Diyos, mga mahal, ang bagyo natin sa buhay, mga kapatid. Patuloy tayong magtiwala sa mahal na Panginoon, mga minamahal. Hallelujah. Tanggapin natin ang dakilang Diyos bilang sariling tagapagligtas sa lahat po ng mga ngayon lamang nakapakinig ng ating palatuntunan. Mga mahal, sundin niyo po kami sa aming panalangin. Sabihin po ninyo, mahal na Panginoong Jesus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa gabing ito. Mahal na Panginoong Jesus, isa akong taong makasalanan, ngunit ako'y lumalapit sa iyo. Humihingi ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita ngayon, O Diyos, bilang hari ng aking buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa iyong kaharian. Maglilingkod ako sa iyo, mahal na Panginoong Jesus. Iligtas mo po kami sa punang aking mahal sa buhay. Mahal na Panginoon, ito ang kasama dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Make you strong. Kami manalangin para sa inyong minmahal. Opo, dakilat pagpala naming Ama sa langit. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, pagpalain mo po mga Panginoon lahat ng tumanggap sa iyong dakilat marilag na pangalan. Sa gabing ito, Diyos, isulat mo ng malinaw ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Patawarin mo sila sa kanilang mga pagkakasala at pagkukulang. Dakilang Diyos sa kanilang pananumbalik sa iyo, mahal na Panginoon, O Diyos, maghari ka sa kanilang mga buhay. Mahal na Panginoon, pagpalain mo kanilang sambahayan. In Jesus' name, Father, we pray. Amen and amen. Fear not, my child. Purihin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko, at bago tayo dumako sa ating pong pananalangin sa ating mga pangangailangan, mga mahal, nais kong bigyang daan, mga kapatid ko, ang isa nating kapatid sa dakilang Diyos na nagpapaabot ng kanyang pasasalamat sa dakilang Diyos, mga minamahal, sa panguna at panalangin natin, beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, mga kapatid ko, ating beloved Brother Larry Repollo, mga mahal, good afternoon po, beloved ordained preacher Nilo. Maraming salamat po sa backup prayer niyo po sa anak ko na nadisgrasya nung gabi ng Sabado. Dumating kanina yung result ng CT scan niya sa ulo. Dahil po sa ulo niya po, dahil po clear po
wala po siyang tama sa ulo. Maraming salamat po sa prayer ninyo kagabi. Ulat dalangin ng mahal na Pastor Will de Estrada Almeda. Glory to God. Purihin ang mahal na Panginoon. Imagine ulo, mga minamahal ko. Napakaselan yan, mga kapatid. Pero, minamahal dahil sa panalangin ng propeta ng Diyos, mga mahal, hallelujah, at ng programang ito, mga kapatid ko, wala pong fracture, mga kapatid ko. All clear. Kaya sa lahat po ng mga nagbigay ng kanilang mga prayer request, mga mahal, pasalamatan niyo na po ang mahal na Panginoon, mga kapatid ko. Dakilang Diyos tumutugon sa ating panalangin. Narito ating beloved, my co-preacher brother Eddie Grafani, sa ating pong pananalangin. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Beloved Ordin Preacher, Brother Nilo de Guzman, sa salita ng ating pinakamahal na Panginoon. At sa ating mga panalangin, sa ating mga prayer request, patuloy po tayo sumampalataya sa ating pinakamahal na Panginoon. Napaganda ng pangako ng ating dakilang Diyos. Huwag daw po tayong matakot. Ang ating pinakamahal na Panginoon, ating kasama ay totoong Diyos. Hallelujah. Diyos na tumutugon ay panalangin. Leading prayer po natin, Pinolo Pastor Will de Estrada Almeda. Tayo po yung manalangin. Humingi po tayo ng habag. O padaglat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Aming pinakamahal na Panginoong Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon. Sa iyong dakilang pag-ibig, sa iyong mga salita, mahal na Panginoon, na tunay, kumikilos, buhay sa aming buhay, mahal na Panginoon. Narito po kami, dakilang Diyos, sa mga panalangin, yung mga anak, ang bawat isa amin na mayroon pa, kailangan sa iyo, mahal na Panginoon. At bago po yan, humingi po kami ng kapatawaran sa lahat-lahat po na yung mga pagkukulang, pagkakasala at pagkakamali. Dakilang Diyos, iunat yung pagpalang kamay sa lahat po ng mga kapatiran na sumasabay sa mga oras nito, at ganoon din po sa lahat po ng mga kapatiran, mahal na Panginoon. Nagpadala po na kanilang mga request. Patuloy yung abutin, O God, na riyan isa na po riyan, Beloved Aglisel Ripoyo, masakit po kanyang ngipin, dakilang Diyos. Pagkalob niyo po ang kagalingan, mahal Panginoon, sa Rami de Guzman, dakilang Diyos, na maging successful po ang operation, mahal na Panginoon. Upo, dakilang Diyos, lahat ng karamdaman na yung binanggit, hallelujah, di mo yung karamdaman, panakit ng ngipin, hallelujah, operation, cast out, in the mighty name of Jesus, complete healing, be blessed, be healed in the mighty name of Jesus. Lahat ng uri nagawa ng kaway, problema, kahirapan, demons, cast out in the mighty name of Jesus. All vices be gone, o problem be solved right now, sa mga parang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, po na palangin namin, Lord Pastor, sa pangalan ni Jesus. Amen. Complete healing sa mga parang pangalan ng ating pinamahal sa Kristo. Amen and amen. Praise the Lord. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Patuloy po tayo. Narito po muli ang aming Brother Preacher, Brother Nilo de Guzman. Amen. Praise the Lord. Just focus your eyes on me. And Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, mga mahal. Muli, mga kapatid ko, maraming salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa isang gabi na naman, mga minamahal ko, na natapos ang ating palatuntunan na kanyang pinagpala. Mga kapatid, at asahan niyo po ang dakilang Diyos, mga minamahal ko, ay may pagpapalang inilaan sa ating lahat. Mga kapatid, purihin ang mahal na Panginoon. Mga mahal, huwag niyong kalilimutan, mga kapatid, hindi tayo pinababayaan ng dakilang Diyos. Lahat na nagtitiwala sa mahal na Panginoon, mga mahal, hindi pababayaan ng mahal na Panginoon, mga kapatid. At muli po, mga minamahal, kami po ay magpapaalam mula Lunes po hanggang Sabado ang ating programa, 7 to 8 po ng gabi, mga kapatid ko. Monday hanggang Saturday po. Mga mahal, antabayanan niyo po ang ating Olongapo Outreach, mga mahal, 9 to 10, Jesus Miracle Hour, Ording Preacher Boy Kaluya, mga minamahal ko. Praise God. At mga minamahal ko, sa ngalan ng ating beloved Honorable Pastor Will de Estrada Almeda, yung balingkod sa Papawid, Brother Nilo de Guzman po lamang, Brother Eddie Grapani, ating technical side, mga mahal, my beloved daughter Rachel P. de Guzman, nagsasabing, we love you so much po, but there is Jesus who loves you more and more. God bless you all. Good night po.